Naghihintay pa rin ang masasakyan ng maraming pasahero sa ilang bus terminal sa Cubao na papunta sa Bicol Region ngayong holiday season. Live mula sa Quezon City, may unang balita si James Agustin. James! Susan, pahirapan yung pagsakay ng mga pasahero na patungo sa Bicol Region. Bukod kasi sa fully booked na yung maraming mga biyahe, ay nadedelay pa yung pagdating ng mga bus dito sa bus terminal dahil doon sa isinasaayos na bahagi ng kalsada sa Camarines Sur. Ang iba mga pasahero nga, kahapon pa narito sa bus terminal. Sa bus terminal na ito sa Cubao, Quezon City, nagpalipas na magdamag ang ilang pasahero na pauwi sa Bicol Region dahil ilang oras delayed ang biyahe ng mga bus. Gaya ni Arwin na alas 8 na umaga pa kahapon narito. Ngayon lang siya ulit uuwi sa Camarines Norte matapos ang 3 taon. Sa hirap po, mag-antay na lang sir. Manang may biyahe na naman. Papuntang Kapalungga. Excited na excited ka sir. Ayaw ko sana umuwi at kasi nag-antay kami ng 13-month pay. Hindi naman natuloy. May sahod naman po kami. Hindi nagbakasyon na lang kami kasi ngayon lang talaga ako mauwi ulit. Ang tagal na. Ganyan din ang sitwasyon ni Junjun na biyahe namang dait. Nag-leave ng araw siya sa trabaho para maaga makasakay. Pero hindi niya inasahan na madadatnan sa bus terminal. Ang importante sa amin, makauruwi na kami lahat. Kahit umuulan pa doon, inabot naman magdamag na naman, wala pa man bus na nadaan. Si Argeline naman galing pang Rizal. 10 araw daw siya magbabakasyon sa Camarines Norte. Siyempre, para makasakay ka agad at iwas din po sa siksikan. Gawa ng yung traffic po baga na dadaanan namin na matatagalan. Yung biyahe. Ay, siyempre po, excited masyado kasi makikita ko yung mga anak ko, yung mga apo ko. Ang pamunuan ng bus terminal pinapaliwanag naman daw sa mga pasahero na ilang oras na dedelay ang biyahe dahil sa isinasaayos pang bahagi ng Andaya Highway sa Camarines Sur. Dumadanas pa rin po tayo ng matinding traffic doon. Kasi one way pa rin ang daanan. Hindi pa halos na aayos po yung nasirang karsada. Ay sa ngayon po, nagkakaroon kami ng rerouting. Nadaan kami ng Camarines Norte sa Maharlika Highway para po mapabilis ng kaunti ang biyahe ng ating mga buses. Fully booked na ang biyahe ng mga air-conditioned buses patungong Camarines Norte hanggang December 31. Hanggang December 29 naman fully booked ang mga biyahe pa Camarines Sur at Legazpi City. Pero maaari pa rin makasakay ang mga chance passenger. Meron po tayong mga extra buses na ordinary na napila. First come, first serve po. Maghihintay lang. Opo. Marami na po tayong nadating na mga ordinary buses. Sa bus terminal namang ito, fully booked na hanggang December 31 ang air-conditioned buses na patungong Baguio at Zambales. Pero may mga extra trip naman silang inilaan dahil sa inaasang dagsa ng mga pasahero ngayong holiday season. Si Josephine galing pang Olonga po kasama ang kanyang 3 anak. Dito raw sila sa Quezon City magdiriwang ng Pasko. Sobrang excited kasi syempre ngayon mo lang sila ulit makikita after 6 years, di ba? Medyo traffic po kasi kapag mas inanuhan namin. Tsaka 23 na po ngayon eh. Kapag bukas pa or malate kami ng uwi, sobrang traffic po talaga. Samantala, Susan, ito yung sitwasyon sa isa sa mga bus terminal dito sa Cubao. Patuloy po yung pagdating ng mga pasahero. At yung ilang mga pasahero sa mga nakikita nyo, kahapon pa narito sa terminal. Sinisiguro naman po ng pamunuan itong bus terminal na makakasakay, lalo na yung mga chance passenger. Yun nga lang, humingi sila ng pangunawa, lalo na doon sa mga pasahero dahil nadedelay talaga yung biyahe na nanggagaling doon sa area ng Bicol Region. At masasakyan na lamang ngayon ay yung mga ordinary non-air-conditioned buses. Yan ang unang balita mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.